Alright, so welcome back to episode 6 ng ating vlog for Pabili App. So on this episode, I will be demoing yung pinaka-order module and also yung pinaka-process ng order module and so on and so forth. Pero before that, I would like to give again an kumbaga parang pinaka uh, description and also yung overview before ko i-demo yung actual na order processing ng app. Okay, so right here, makikita nyo meron ditong whiteboard and nandito yung customer, courier, and seller. Kasi gusto kong i-demo yung mga processes involving these three before ko siya i-demo mismo sa actual app para mas malinaw kapag ka nandun na tayo sa app mismo. Okay? So, sa unang process, of course, si customer is magpe-place siya ng order. Let's just call it PO. So, meron siyang basket, right? So, may basket si customer and then magpe-place siya ng order niya. Ang unang mangyayari is si customer is magkakaroon ng tinatawag na list of couriers. So, itong list of couriers na to is yun yung mga couriers within 2 kilometers radius ng shop. Okay? So, 2 kilometers radius ng shop, yung mga pinakamalapit na couriers within that particular shop. Yun yung lalabas na list of couriers kay customer. So, ngayon, si customer, pwede siya ang mamimili ng kanyang courier. So, eventually, lalabas doon kung sinong courier ang gusto niyang kuhain. Pwede niyang tignan yung mga reviews ng courier, kung ito bang courier na to is legit or ito bang courier na to is maganda ba yung mga reviews sa kanya ng ibang customers or ibang sellers and also vice versa. Okay? Kung maganda ba or pangit, makikita doon ni customer. And makikita din niya doon, of course, yung delivery fee and also yung estimated delivery time ng mga courier. So lalabas doon kung itong mga courier na to is ano yung estimated delivery fee niya and delivery time. So pwedeng pare-pareho sa delivery time, pare-pareho sa delivery fee, pero pwedeng iba-iba. Okay, so ganun yung na-imagine namin. Then, si customer is kapag nakapili na siya ng kanyang pag nakapili na siya ng kanyang courier, ngayon lalabas yan kay courier na meron siyang order, pending order. Lalabas kay courier lahat ng customers na pumili sa kanya. Okay? So magkakaroon siya ngayon ng list of customers. Dito si courier, magkakaroon siya ng list of customers. Ngayon, si courier naman ang pipili, kailangan isa lang. Kasi 1:1 lang yan. Okay? So, pipili ngayon si courier kung sinong customer ang pipiliin niya from that particular list. So, makikita naman niya doon yung mga reviews ng customers. Kasi pwedeng itong customer na to is scammer. Pwedeng customer na to is hindi legit. Or pwedeng customer na to is bastos, arrogant. Or itong customer na to is mabait, mabait or maayos kausap, etc. etc. Okay, so makikita niya lahat ng reviews doon. Pero, while nandito yung process na to, hindi pa siya ina-accept ng courier, right? Hindi pa siya nakakapili ng customer, okay? Kay seller, meron na siyang lalabas na pending order. Okay? Dito sa part na to pa lang hindi pa nakakapili si courier. Lalabas na yung pending order kay seller. Ngayon, si seller, wala pa siyang magagawa dito. Wala pa siyang magagawa. Pwede siyang mag-chat kasi itong mga to is meron silang chat or or let's just say group chat kasi lahat sila three-way ang chat. Pwede silang mag-chat dyan sa group chat na yan na nasa loob ng order, itong group chat na to. And wala pa, pero hindi pa siya pwedeng mag-accept or what. Hindi pa niya pwede i-cancel. Wala pa siyang pwedeng gawin si seller kasi naka-pending pa siya. Okay? So, dito sa dalawang to, kailangan mag-agree sila and then, balik tayo. Ngayon, si courier, pipili siya ngayon ng customer from that list of customers na meron siya. Right? So, nandun tayo, di ba?
Pag nakapili na si courier, let's say for example, burahin natin ito ulit. Kapag nakapili na si courier ng customer, okay, so nakapili na siya. So let's say check na to dito, check na to dito. Ngayon, yung pending order na to is papasok na ngayon sa active order ni seller. Hindi na siya magiging pending order. Magiging active order na siya. Okay? So in this process, si seller ay may kakayahan kung i-accept ba niya to na tinatawag na start processing or ika-cancel niya. Pwede pa niyang i-cancel niya dito si seller kasi baka mamaya naunahan siya on the spot doon sa mismong store ni seller o mismong shop, may umorder na nun. So, hindi na niya nakuha yung order. So, pwede pa niya itong i-cancel. Or, pwede niyang i-start process. Okay? So, another thing, bago i-accept ni courier yung particular na customer, before tayo mag-proceed, si customer is pwede pa niyang i-cancel hanggat hindi siya ina-accept ni courier. Hanggat hindi siya ina-accept ni courier, si customer ay pwede pang mag-cancel ng order. Okay? Pero, pag na-accept na siya ni courier at nag-swap na silang dalawa, bawal nang mag-cancel. Okay? So, balik tayo ngayon. Ngayon, si seller is nandito na tayo kay seller. Nandito na tayo sa active order na siya kasi nag-match na tong dalawa, right? So, active order na siya. Si seller na, kay seller na ngayon ng bola. So, si seller is pwedeng mamili kung i-start na niya yung process or ika-cancel na niya. Once may start process na ni seller yung order, hindi na niya pwedeng i-cancel kahit kailan. All throughout the order process. Okay? So, I hope malinaw yon. So, nandun na tayo sa in-start process na ni seller. Okay? So, burahin natin lahat kasi hindi kasya. So, nasa start processing na tayo ni seller. So, si seller ay pinaprocess yung order. Okay? So, in this current process, si customer, si courier, and si seller is meron ng GC. Meron silang GC. Okay? So, pwede silang mag-chat-chat dyan kung anong gusto nilang pag-usapan or what. Okay? Then, si customer is pwede niya ma-monitor kung si courier, kung nasan yung location ni courier. Kung si courier ba is malapit na sa shop or malayo pa sa shop. Okay? So, nandun na yan. While nandito sa process na to. Nasa processing niya ni seller yung order. Then, so ano yung next sa order? Ang next naman sa order is isa-set ni seller yung order for ready for pick up. Isa-set ni seller yung order to ready for pick up and kailangan niyang picturean yung order. Kailangan niyang picturean to make sure na tama yon. Okay? Or parang proof or evidence na ito yung order na binigay ko kay courier. Ngayon, mapupunta ngayon ang bola kay courier. So, kailangan ngayon, ready for pick up na yung order, ipi-pick up na ngayon. Ngayon, ang magiging status naman niya yan, pag na-pick up na ni courier, is on the way to customer. Alright? Pero, kapag kinuha niya yung order kay seller, kailangan din niyang picturean para makita kung ano yung kinuha ni courier compare sa pin-repair ni seller to make sure na tugma sila. Okay? Then lastly, kapag si customer ay mamamonitor naman kung nasa na si courier. Kasi papunta na sa kanya si courier. So, kailangan na niyang mamonitor si courier kung nasa na. Ang lastly, na status, na kay courier pa rin ang bola, ang mangyaring status dito is delivered. Okay? But, si courier, again, required niyang picturean yung delivery process niya mismo kay customer. Okay? To make sure na itong tatlong to, 1, 2, and 3, is swak. Alright?
Then, for now, wala pa kaming process sa customer kung need pa niyang mag-accept ng additional action, ganyan. Wala for now. But, after nito, after ma-set to deliver to customer yung order, okay? After ma-set to deliver yung order kay customer, magpapalit ngayon yung screen into rates and review. Alright? Kasi completed na yung order and lahat sila is um, optionally, they can put rates and review into that specific order. Alright? Si customer, pwede niyang i-rate si courier, pwede rin niyang i-rate si seller. Si courier, pwedeng i-rate si customer, pwede rin niyang i-rate si seller. Si seller, pwede niyang i-rate si courier, and pwede rin niyang i-rate si customer. Okay? So I hope that is clear, but I will also show it to you on the actual app itself. Pero yun yung pinaka-process ng order module. Okay? So yeah, so I think I will show it to you now, yung app, para mas maging clear siya. And then if anything na mga questions or feedbacks, just let us know. Okay? So, let's go. Alright, so nandito tayo ngayon for the demonstration ng Pabili app order process. So here on my left, ito is the customer app. This one is the courier, and this one is the seller. All right. So I will going to demo the order module of the Pabilidad app. So first thing sa customer, mag-order tayo ng shop na nandito sa ano na to, nandito sa seller. So let's just go sa nearby kasi technically medyo malayo yung iba and then randomize kasi yun. Alright, so ayan, nandito ngayon tayo sa nearby shops and nearby products. Currently, pipiliin lang muna natin tong mouse shop kasi ito yung mouse shop na nandito ni seller. So, if you will look closely, orderin lang natin tong mousepad na to. Okay? So, orderin lang natin siya, add to basket natin para at least ma-order natin siya. And babalik siya sa shop to, of course, kung gusto pa natin umorder ng ibang items and so on and so forth. Pero hindi naman natin gagawin yon, one item lang. So pupunta tayo ngayon sa basket ni customer and of course nandito yung mouse na yon. For now, ang payment method pa lang is cash on delivery tulad like I said sa customer app demo. But eventually in the future, we're going to add another payment options like GCash, PayVaya, so on and so forth. Okay? So, next thing is, as you can see, magpipick tayo ng courier. So, pag nag-pick ka ng courier, eventually lalabas ako dyan. Ayan. Itong JR Walk and also other test data. Pero ito kasi yon si JR Walk. So, siya yung pipiliin natin. Nalalabas dyan yung, kung makikita nyo yung estimated delivery time. Ayan, estimated delivery time and also yung average rate and also yung delivery fee. Alright, so pag pinindot mo yan, pwede mong i-view yung more information na pwede mo makita yung mga reviews sa kanya ng ibang tao and so on and so forth. And makita mo sa kanya yung mga reviews and also yung kanyang mga something-something sa kanya ng ibang order. Okay? So for now, pipiliin natin siya kasi gusto natin na siya yung maging courier natin. So kung mapapansin nyo, real time, nag-update si courier, lalabas sa kanya yung pending order and also meron siyang notification sa taas na you have a due order. And then lalabas ito sa kanya, lalabas naman sa kanya ngayon si customer. So eventually ito yung sinasabi ko na list of customers na lalabas dito lahat kay couriers, lahat ng customers na pumili sa kanya. And the courier, he or she can choose whether to accept kung sinong customer yung gusto niya. Pero pwede rin niyang i-review
yung customer and yung shop review kung gusto niyo makita. Same lang din kung ano yung view kanina, kung paano niyo makikita yung review sa customer na yon and sa shop na yon kung gusto niyang i-accept tong order na 'to. Okay? So, for this one, siyempre ipapakita ko rin muna dito sa pending orders na lalabas din dito siya, like I said sa overview, lalabas dito yung pending order ni customer but eventually wala pa ditong pwedeng gawin si seller. Ayan. So, after 1 minute na hindi mo siya i-accept, eventually lalabas dito kay customer na hindi siya in-accept ni courier kasi 1 minute na yung nakalipas. So, automatically, magno-notify siya na courier is parang busy as of the moment kasi nag-explain ako kaya lumagpas na yung 1 minute. Which is correct, ganun yung behavior. And so, yun yung parang pinaka-overview niya. Then, i-click natin ulit si courier. Ayan. Then, i-click na i-accept natin siya ngayon kay courier. Okay? So, pagka-accept niya kay courier, ayan, nakikita mo na nag-update na siya. And then, pwede na sila mag-chat dito. Pwede niyang i-view yung route, kung paano pumunta dun sa shop. Sa customer naman, nakikita niya yung pwede na yung chat dito. And also, yung mga bagay-bagay tulad ng order information and yung information ng kanyang courier. While sa customer, kung makikita nyo dito is sa seller, is makikita nyo dito sa wala na siya sa pending order, lumipat na siya ngayon sa active order. Ngayon sa active order is nandito na siya kasi meron na siyang action na pwedeng gawin. Ngayon si seller sa baba is meron na siyang choices to start to prepare the order or cancel the order. For in this case, i-accept natin siya. Pero papakita ko muna yung chat. So, ito yung chat niya. So, eventually, this is a group chat. Let's just say, hi. So, pag nag-hi siya, nag-hi si customer, hi, ayan, hi. Lalabas yung name niya and also yung kanya dito sa lalabas din. So, courier and of course, sa seller. Alright? So, yun lang yung chat. Eventually, three-way yun. And then, so, i-accept na ni seller tong preparing order. So, kung makikita mo, nawala na yung cancel. Hindi na niya pwede i-cancel yung order. Ngayon, yung status, makikita niyo naman yung status, seller is currently preparing the order. Same with the customer. Seller is currently preparing the order. Alright? So, bali dito sa seller, currently yung kanyang status is siya yung nagpa-process currently nung order. Dito nga sa customer is seller is currently preparing for order, same with the courier. Pero eventually dito sa pwedeng makita ni customer kung nasaan na uh, si courier, kung malapit na ba siya sa shop or malayo pa siya sa shop. So same with the other one, yun yung lalabas. Pero once tapos to si seller, ang mangyayari is kiklik niya tong button na set ready to for pickup. So, pipicturean lang muna niya to. So, ayan, picturean lang niya. Kunyari, yan yung order. Ayan, so ito yung order niya. Which is, kita yung tuhod ko, pero yun lang, hindi kasama sa order yun. Okay, so, makikita ngayon na status order is now ready for courier to pick up. Same with, sa courier naman, nakalabas is order is now ready for your pickup. And then sa seller, sa customer naman is nakalagay, courier is on the way to pick up your order. And ngayon, ang bola naman is nandito kay courier. So siya yung magbabayad kay seller. For now kasi cash on delivery. So si courier ang magbabayad kay seller. Papalwalan muna niya yon. Then, pipicturean naman niya yung order ngayon.
Para kunyari ito yon. Ayan, so pinicturean niya. And then ngayon, lalabas sa status na on the way to customer na yung order. So, wait lang natin. Ayan. So ngayon, ang status kay courier is on the way to customer. Then kay seller naman is on the way to customer. Then si customer naman is on the way to you. Courier is on the way to you. So, syempre dito kay kay customer lalabas dito kung nasaan na si courier, which is si courier yung may patusok kasi siya yung gumagalaw. Oh, low battery na to. Pero same with the other ones, ganun din yung lalabas. So, tatapusin ko na siya. Bali, ang mangyayari dito is set order to delivered. Then, i-deliver niya, pipicturean niya to. Pipicturean niya yung order. And after nyan is magiging completed na yung order. Okay? Then, of course, syempre si customer is babayaran niya si courier. Which is kasi si courier yung nagpalwal ng kumbaga siya yung nagpalwal sa seller and then si customer ang magbabayad ngayon kay courier. Alright? So, after nun, ang mangyayari is eto, magiging parang rate and completed na yung order niya. Pwede naman niya ngayong i-rate yung transactions and your order was successfully delivered. Kindly give us a rating to improve our services. Okay? So, pwede na niyang i-rate. And then, dito kay customer, pwede rin niya makita yung mga images kung tama yung binigay ni seller or ni courier, kung pare-pareho yung mga images, which is, pinakita ko naman na yun sa demo. Then, sa baba, pwede niyang i-rate. Alright? And then, makikita din niya dito yung mga time, kung kailan sila na-finish. And then, dito naman, kay courier is same. Ayan. Ngayon, kung gustong bumalik ni courier sa order list para kumuha ng panibagong order, no problem. Pero pwede niyang bigyan ng rating si customer and si seller. Same screen. Then, ganun din naman kay seller. Ngayon, kay seller is naging order was successfully delivered. Kindly give us a review. And then, pwede siya magbigay ng review. Same with the customer and with the courier. Alright? So eventually yun lang naman yung order module for now and ang pinakamalaking factor nga na ginawa namin is si customer mismo ang pipili ng sarili niyang courier to justify and siya yung mamimili kung sinong courier ang gusto niyang gawin. Same with the courier, siya rin ang pipili ng kanyang customer na kung sino ang gusto niyang customer ang gusto niyang bigyan ng magandang service. Same with naman ni seller na siya ang gusto niyang pwede siyang pumili ng kanyang customer na tatanggapin. Pero of course, kung hindi rin niya type yung courier kasi baka isipin ni seller na etong si customer and si courier is nagko-conspire na para may scam siya, then eventually makikita naman niya yun sa reviews before niya i-process yung order. Okay? So, yun yung sinasabi namin na 100% transparency. And of course, meron tong group chat na tatlo na hindi pwede mag-usap lang si customer at si courier and si seller lang ang si courier. Kailangan lahat sila is aware sa mga nangyayari doon sa order na yon para to make sure na everything is aligned. Notif, ayan, yung mga notif na lumalabas na hindi ko na masyadong napakita pero eventually lumalabas yung mga notif na yun kung may new chat, order, and then yung mga status ng order is lumalabas lahat yon. Lumalabas lahat yun dito sa notification ng phone. And ayun, so yun lang yung gusto kong pakita for now. We would like welcome every feedback or anything that you would like to let us know. Feel free to message us on our social media accounts. And that's it. That's all for our demo series. And hopefully, you can help a lot of people na merong question with regards sa app. And thank you so much for listening and then for watching our episodes up to now. And see you on the next vlog. Thank you.